praying attitudes or keeping the right praying attitudes. Kini bang mga kinaiyahan ba nga angayan nato kung kita mag-aampo mga igsoon? Ang atong pagpamalandong makita nato in the book of Luke 18:1-8. Ang version nga kung gigamit niyo King James nga version o sundalan ko ninyo sa hilom. Ang pulong sa Dios nagkanayon. Then he spoke a parable to them that man always ought to pray and not lose heart, saying, there was a certain city, a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and that she came to him, saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I do not fear God, nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect, to carry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, ingatan niya, when the Son of Man comes, will he really find faith on earth? Ngayon niya papuhon pagbalik sa Ginoo o sa anak sa tao, makakaplag pagkasya at pagtuo sa kalibutan. Personal prayer is vital sa tuang pag-sustain sa tuang spirituality o sa pag-keep sa tuang stand sa dihang maabot ang mga pagsulay kalisdanan sa kinabuhi. Amen ba? Ang mga pag-ampo mapuslanon siya aron nga ma-maintain, ma-sustain nato kining ato ang spirituality, kining atong pagpangalagan sa Ginoo. O makabarog usab kita kung namay mga pagtayog, mga hagit sa kinabuhi nga buabot mga igsoon. Ang Bible dayagan kay nga nagtudlo sa kamahinungdanon ba sa mga pagampo. Dayagan kay nga nagtudlo ang Bible sa kamahinungdanon niini. O makita usab nato nga kung hain gali na ay mga pagampo, God moves. Amen. Kung hain ay mga pagampo, makita nimo nga naay mga pagpanglihok pa sa Dios mga igsoon. Ani nga passage sa Bible in Luke 18:1-8. Before ang second coming sa anak sa tao, because prior ani nga verse naghisgot si Jesus sa mga sinyalis o sa mga signs sa pagbalik sa anak sa tao. O ang mga sinyalis mahimong would be horrible and dreadful nga mga events nga mahitabo sa kalibutan. Amen. That's why nga ni Jesus, before the Son of Man, ang kalibutan ipakisama sa days of Noah. Before the days of the Son of Man, ang kalibutan ipakisama sa Sodoma o Gomorrah. So naay dreadful, naay makalilisang o kahadlukan gyud nga mga event nga mahitabo sa kalibutan. Muna nga si Jesus ihang gisultihan kita, ingon man ang mga magtutuo niya, nining usa ka parable aron nga i-encourage kita nga kanunay kitang mag-ampo. Amen. That's why sa entrada pa lang sa mga text ingon niya kini gipamulong na Jesus aron nga kita kanunay mag-ampo og dili kawad-an sa tuang kasing-kasing. Nga kita kanunay mag-ampo aron nga dili ta daugon sa pagkadiskurahi. Nga kita kanunay mag-ampo aron nga dili ta maluya sa ato ang pagpaabot, sa pagbalik, sa atong manunubos nga mao gyud si Jesus Christ mga igsoon. Gikan na nga passage may tulong butang nga atong makatunan. Kabahin aning attitude nato ba when we pray o kini nga kinaiyahan may kahimuan usab kanato that encourage us to keep us on praying. Amen. Nagadasig nato nga magapadayon gayud kita sa mga pag-ampo mga igsoon. Una, pray continuously. Katuna nato ka mag-ampo kita nga mapinadayon nun.
That is the word always. Ingon ni Jesus that man always ought to pray. Gipadayag ng daan ni Jesus ang katuyuan. Una niya gisulti ang maong parable. Kay kasagaran sa Bible, ang ginasulti ni Jesus ang ihaw ng parable ay ang meaning sa parable. Pero aning nga passage, gisulti niya una ang katuyuan, ang purpose sa parable, una ang parable mga igsoon. Which aning nga bahin ingon niya that man always ought to pray and not lose heart. Kita kanunay yung mag-ampo nga sa pikas ka bahin dili punta magakaluyang. We not just pray, but we are ought always to pray. Di lang kay magampo kita, but ingon ni Jesus, nga kinahanglan sa kanunay magampo gayud kita. Amen. Nga kanang continuous ba nga mga pagampo nga pagabuhato nato? O ang word nga ought to, it means it is necessary. Kanang word bitaw nga kinahanglan, it means necessary, it means must, it means what must happen, kinahanglan nga mao gyud nay mahitabo, and that what is absolutely necessary. And that is the word oath nga gigamit ana nga text mga igsoon. So sa understanding ni Jesus nga mao ang ato ang Dios o ang atong manunubos, iyang nahibaw-an o nasabtan niya nga but niyang ipabot usab nga rin nato nga kinahanglan nga magampo kita nga mapinadayonon. Amen. Because prayer is absolutely necessary sa ato ang lakaw diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Amen. Ato bang nakita ang mga pagampo as an absolute nga necessity sa kinabuhi? As an absolute nga gikinahanglan sa kinabuhi mga igsoon? And that is the thing nga gusto ni Jesus, itudlo nga rin nato, nga makita nato ang mga pagampo. Ingon nga, labing mahinungdanong butang sa kinabuhi mga igsoon. Tungod kay sa ato ang lakaw aning kinabuhian, ingon nga, nagatubo ang atong pagtuo, nagatubo ang ato ang commitments, nagalambo ang atong relasyon sa Dios, dili po nato malikayan nga makasugakot kita, makatubang kitag mga kakulian, mga challenges, mga kalisdanan, mga igsoon, nga kung dili nato mabantayan, usahay muhatag og pagkadiskurahi sa ato nga bahin. Amen. Kabantay ba mo along the way, daghang mga circumstances nga mo befall sa ato ang kinabuhi. Nga kung usahay medyo kuwang ta sa mga pagampo, dali lamang tang madiskurahi mga igsoon. Tungod kay posible para nato nga makabsan ta sa ato ang kadasi. Posible nga makabsan ta sa ato ang kasibot. Pwede ta makabsan sa atong kainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why ni Jesus, we are always ought to pray and not lose heart. Nga di ta kawad-an sa ato ang kasing-kasing ba? Nga ang iyang kahulugan, it means to act or behave badly in some circumstances. Kana bitang mamuhat kita, mo-behave kita, mohimo kitag mga tikang nga dili mao sa panahon nga naay mga kakulian, and it is an act of losing heart. Amen. Kana bitang nawala ang ato ang composure in times of pressure by giving in ngadto sa unsang dautan, nga nibigay ka ngadto sa unsa man ang dili maayo. To be weary and or become tired of doing something. Nga kanang gikapoy ka ba, gihasulan ka sa unsa may imong ginabuhat. To be discouraged or grow faint, mga igsoon. Kanang naluya ka, nawad-an na kagkasibot sa pagpadayon,
to lose the motivation to accomplish a valid reason or a valid goal, or to continue in a undesirable pattern of conduct in view of a trials or difficulty. Kanay bitaw nagatubang kag mga kalisdanan pagkahuman wa na kay ganang i-maintain ang Kristyanismo o ang Kristohanong gawi. It is a sign of losing heart. Kanang nagatubang tao mga challenges sa kinabuhi o nawad-an na kag motivation nga imuhang i-keep ang imong Christian faith. Nga nagatubang kag mga kalisdanan sa kinabuhi o nawad-an na kag motivation nga subayon ang katuyuan, plano sa Ginoo, then it is losing heart in the eyes of God. Amen. Amen. Nga murag nagatubang kag mga kalisdanan, nawad-an na hinuong ka og nawad-an na hinuong kag motivation nga magpaubos, nagatubang kag kalisdanan, nawad-an na hinuong kag motivation sa mga pag-ampo, then it is a sign of losing heart. Mao na ingon ni Jesus, so that we will not lose heart. Nga dili unta ta madiskurahi, dili unta ta mag-grow weary, dili unta ta mag-faint, dili unta ta mo-give in ngadto sa mga kadautanan, trials sa kinabuhi o uban pa mga igsoon. Kay sa kinabuhi posible baya gyud na mahitabo. Amen. In the Bible, whenever nga mga tao sa Ginoo maka-encounter of trials, makita nato nga makasinati sila og mga pagdiskurahi. O ang butang ilang ginabuhat to counter this kana bitang kasinatian is nagaampo gyud sila. Amen. Amen. We pray. Maski gali si Jesus sa iyang humanity, ni batik gali og intense nga pressure sa suffering nga iyang pag-aagihan o pag-i-undergo for the purpose of redeeming mankind. But in his deep sorrow, manayon sa Bible, he prayed, and the angel of God ministered ngadto niya. Amen. Si Jesus sa iyang human nga nature, nagatubang sa hilabihan ng mga pagantos aron nga maluwas lamang kita. Og nihatag ka na grabing kagul kaniya nga ingon gali ang Bible, ang iyang singot daw nahimong sama sa dugo. But sa gibuhat ni Jesus, he prayed. And then sa iyang mga pagampo, giministeryuhan siya sa anghel sa Ginoo. Amen. Amen. Karong panahon na makakita ta, makasaksi ta daghan nga mga alarming o mga heartbreaking nga mga taho og mga balita, mga alarming o mga heartbreaking nga mga panghitabo, mga circumstances o guban pa. Nga kung atong idwell ang atong mind, yana nga maong mga butanga, o mahimong hamubo na lang ang atong mga panahon sa mga pagampo, then it will trouble our hearts. Kabantay pa mo, anak? Nga kung magsingka hunahuna sa mga issues sa atong government, magsigita hunahuna sa mga discouraging mga event, mga panghitabuan ng kalibutana, we dwell more our mind, anak nga maong mga butanga, yet sa pikas nga bahin, less ra kaya atong mga pagampo. Kabantay ba mo nga atong kasing-kasing, dali kayong mahasol. Amen. Dali kayo tang ma-trouble. Muna nga kung gusto kita, nga atong kasing-kasing, the core of our being, the center of us, o makabarog kitang magmalig-on, tayo liwala aning prevailing o increasing evil, aning nga kalibutan, then ingna mong tapat, ayaw lag ampo, ingna ba? Ayaw lag ampo, but pray continuously. Amen. Don't just pray. Pray continuously. Amen. Ampo ta nga mapinadayunon. Mo na ingon ni Apostle nga Paul, pray without ceasing. Amen. Pray without interruption. Bisag na yung mga challenges, pray.
Bisag na mga obstacle, pray. Bisag na mga hindrances, pray. Bisag na mga kakulian, pray. Pray continuously. Amen. May mga panahon nga nagkinahanglan o tatang mununot sa mga pagampo. Usahay, mas nigid-in man ta sa dikta sa itong mga pagbati. That's why, lesson number 1, pray continuously. Ikaduha, pray persistently. In verse 2 to 5, by her continual coming. Sama aning balo ba nga importunate, beseeching the judge for justice. Yung word po nga importunate, it means nga, sige niya balik-balikon ba nga, makalagot bitaw na sa word importunate. Kanang, sige hangyo ba? To the extent nga, katong gihangyuan, maglagot. Nga, di yun mo undang, hangtod nga di niya makuha, ang usayahang gusto. Kaning mo nga, kining nga mo balo mo niyang iyahang kinaiya, wa din sa miundang hangtod wa niya makuha ang sa iyang gidemand o ang iyang demand hustisya mga igsoon gikan sa iyang mga kaaway. Kining sitting nga judge o kining huwis usa ka tawo nga wa gyud mahadlok sa Dios, wa pud mahadlok sa tao, wa sa nagtahod sa Ginoo, wa pud siya magtahod sa Dios o sa tao. But tungod kay importunate ang attitude ani nga maong widow, he then said to himself, ningon din sa siyang kaugalingon, tungod kay kining maong bayhana, sige magbalik-balik lagi niya, nahasol siya. O ingon din niya, I will avenge her lest by her continual coming, she weary me. Kay basin bayaon niya, o sa sige niya balik-balik, kana bitang mahasulan siya, ma-anoint siya, kapuyan siya, maluya siya. In contrast, aning unjust na judge, o kaning usa ka corrupt na judge, nga iya lamang gigrant ang demand sa mga balo out of his personal convenience. Not out of justice, but out of his personal convenience. Kay gihasulan man siya sa babae, matoyang gigrant ang demand sa maong balo mga igsoon. Ang ato ang Ginoo sa pikas nga bahin, matarong siya nga judge. Amen. He is a righteous judge. He is a just judge. Nga wala gyud nagakahasol, wala ginakapoy sa pagpaminaw sa atong mga pag-ampo. Amen. Wa siya ginakapoy, wa siya nagakaanoy, wa siya nagaka-irritate sa atong mga pag-ampo kaniya. Our God doesn't get annoyed by our repeated requests time after time. Amen. Wa nagakahasulan ang Ginoo. It doesn't mean nga gitubag sa Dios atong mga pag-ampo kay gikapuyan na siyang paminaw na to. No! Wa gikapuyan ng Dios o paminaw sa atong mga balik-balik nga hangyo niya. Amen. Di ba kining atong mga ampo balik-balik raman? Amen. Nabalay pag-o sa itong mga pag-ampo, balik-balik ra, oy. Lahi-lahi lang siguro ang pagkagaray. Pero ang unod, ang atong ginapangayo, mao raman. Balik-balik raman. Usahay, magsugod ta, pagdaig sa Ginoo, tunga-tunga, mangayo ta og probesyon niya. Siguro ang atong gipangayo karon, pangbay sa tuition, sunod na po ang atong gipangayo, pang gastos sa uma, the same. Sige ratag pangayo mga igsoon, the same. Balik-balik nga mga hangyo nga na kaniya. But God doesn't get annoyed by our repeated requests time after time. Kita ramay, usahay, kita ray ginasumhan sa itong mga ampo, no? Balik-balik. Pero ang Ginoo, wa yun mga igsoon. Rather,
ang atong Ginoo seeks persistency in prayer from us. Ang Ginoo nagapangita og kana bitaw kung ka og persistent kanang malahot tayon ba. Mapinadayunon. Nga bisag na yung mga challenges, bisag wala pa na gihatag, padayon gihapong hangyo. I want you to understand me, brethren. Wala ba ninyo manutas sa kinabuhi sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo nga kasagarang mga pag-ampo nato nga gitubag kato mga pag-ampo that we prayed persistently for a considerable time. Wabo mo kabantayan na? Nga kasagarang mga pag-ampo nato nga gitubag sa Ginoo kato mga pag-ampo nato nga wa nato lungi sa taas nga panahon. Amen. Amen. Para sa kuang bayaw, they prayed for several years kasi lahang pag-abroad. Ano man sila US karon? Pilang tuig daw nila ng inampo. Gikan baya gyud sa Ginoo. Kay kasagarang mga butang sa kinabuhi nga may katubagan gikan sa Dios. Katong mga pag-ampo nato nga wa gyud nato lungi sa taas nga panahon. Amen. Amen. Mo na ayaw gyud ninyo lungi labi nagkaluwasan sa atong mahal sa kinabuhi. Just pray persistently. Amen. Sometimes nag-aampo kita persistently. Nga maski sa mga difficult nga moment, we don't give up and never stop asking God. And even for a considerable years, we don't stop knocking the heart of God. Not until na iyang itubag ang atong mga pag-ampo. That is persistency. Huwag yung kamulunga, huwag yung kamuundang. Bisan pagpilang katuig na itong hinangyo sa Ginoo, padayon lamang gihapon. Hagtod nga iyang itubag ang atong mga pag-ampo. Sa pikas naman po nga bahin, sa dihang persistent kaita sa atong prayer, ang atong kasing-kasing then are gradually changed by God and make it align ngadto sa iyang pagbulutan. Kabantay ba mo nga ngano nga Ginoo say dili gyud dahil tatubagon tungod kay the moment nga sige tag spend of time sa iya asking God sa balik-balik natong mga hangyo sa kinabuhi. Kung inyong manotice ang atong kasing-kasing ginahinay-hinay po bag-o sa Dios to the extent nga nahimong naalayon sa iyang katiyuan o pagbulutan. Persistency in prayer doesn't only make our prayer answered. It also significantly changes our heart to make it align with the will of God. Amen. Kaning malahaw tayo natong mga pag-ampo, di lang ni kay tubagon sa Ginoo, apan sa pikas nga bahin, ang ato pong kasing-kasing nagakausap o nagakahimong, nagaka-align sa kung unsa ang tinguha o pagbulutan nga iya sa Dios. Amen. Amen. Ing na imong tapat, pray persistently. Amen. Isang bulan pagalit ang inapo, nangundang na ta. No, dapat padayon yun, hangtod nga makuha nimo. Labi na kung kana nga mga pag-ampo, it brings glory to God. Ikatulo, pray expectantly. That's why in Jesus, when the Son of Man comes. Ang writer sa Hebrew po, whom identity, wa kita masayad kung kinsa, define faith as the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Mga definition sa pagtuo. Kung sama daw ko na ang pagtuo, ang substance o ang unod sa butang nga atong ginalauman, ang ebidensya sa butang nga wala nato makita. That is to say, nga kung ang tao may pagtuo, then may paglaom gayud kana siya. Amen. Because faith is the substance sa butang nga atong ginalauman. Because faith is the substance of hope. And hope is defined as a certain expectation of what is good and with a desire of obtaining it. Kung mayroon ka paglaom ka ng certain nga expectation ba? Dili bitaw tong namasin ka, no?
ang paglaom dili na pamasin. Sigurado gayud ka, mga igsoon. Sigurado gayud ka sa mga maayong butanga mahitabo ug may tinguha ka ngay mo nang maangkon, mga igsoon. Amen. Amen. Ang hope dili na panghinaot. Ang hope is my certainty ka of what is good nga mahitabo o kana nga maayo imong maangkon, imong mabatunan, mga igsoon. Being hopeful, it means being expectant of the good things to happen and of obtaining it. Mao na ang pagkamalaumon. Amen. 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 Kana bitong expectant kayo ka ba sa mga maayong butang nga mahitabo? Expectant ka nga makalampos ka, expectant ka nga makatrabaho ka, expectant ka sa ing-aning ugma, ug uban ang tinguha nga imo gyud nang maangkon, uban ang tinguha nga imo gyud nang ma-obtain, mga igsoon. That is the idea of being pagka malaumon. Amen. Ang mga pangitabo o the event that you are waiting, o ang butang atong ginapaabot expectantly, mao man ang pagbalik sa atong manunubos nga mao si Jesus Christ, mga igsoon. Amen. Mao na butang nga atong ginapaabot expectantly. But prior sa iyang ikaduhang pagbalik, mao ang makalilisang, makahadlok nga mga panghitabo that will make some to lose their faith and so give up their hope in Christ. Una ang pagbalik sa anak sa tao, may mga kakulian nga halisod para sa mga tao. May mga pangitabo nga halisod para sa mga tao. O hinungdan nga may mga uban nga kabsan sa ilahang pagtuo o sa pikas nga bahin kawat-an sa ilahang paglaom diha kang Kristo Jesus. That's why ningon si Jesus sa dihang mobalik siya, makakaplag baka siya pagtuo aning yutaa. When He comes, ingon pa niya, will really find faith on earth. Kabantay ba mo? Muna ingon sa Bible, because of the increasing wickedness, the love of many will grow cold. Tungod sa nagdagsang nga kadautan, ang gugma sa kadaghanan magkabugnaw, mga igsoon. That's why the Bible encourages us to pray. Amen. Amen. Aning ato ang panahon karon, nagkinabuhi kita, money becomes the driving forces of life. Kabantay ba mo? Aning kalibutan nga nata, ang butang nga nagapadagan, nagadrive sa tao, kwarta. Ang kwarta, mga igsoon, is immoral. It means nga dili na dautan, dili pud na maayo. But the love of money is the root of all kinds of evil. Amen. Dili ang kwarta mo'y tuburan sa dautan, ang gugma sa kwarta. Amen. Mo'y hinungdan sa corruption, mo'y hinungdan sa conflict sa ato ang present nga governments o guban pa. Mo na nga makasubo pamalandungon ba o i-grasp ang maong realidad nga may mga tao nga nasa pangagamhanan, driven by the love of money. Amen. Makasubo pamalandungon nga naay mga opisyal nga nasa pang government nga ang motibo lang sa pagpanerbisyo kwarta. The love of money. Kung atong taong daghan kayo kadautan sa kalibutan, kahapon dito sa akong Bible studyhan, nag-uul na po sila kay nanapod ako ng additional na po nga tax. Labi na sa mga nag-online nga trabaho, tax na po daw po no. Bago pagalitan na sa mga tax natay ibat, natay bat,
Nanapoy o sa mga tax nila karon kanang sa savings, 20% sa imong savings, kuan na tax nila. Ang kanang interest sa imong savings, dili ang savings. Karon nanapoy bago nga tax. Kung imong pamalandungan mga igsundaghag mga kakulian, event sa kinabuhi, nga kung ato bitang pamalandungan ug sudungon, maka pabugnaw sa atong mga pagbati. Amen. Daghang daotan nga kahitabo sa kalibutan. Nga kung sa pikas nga bahin mahimutang negligent sa atuang mga pagampo, kini nga kadautan will silently choke and eventually kill our hope in Christ Jesus. Mga bayro nato, it only adds worry. Mga due date nato, it only adds worry. Nagapabalaka lamang sa itong mga pagbati, amen? Labi na kung hinapos na sa buwan, it only adds worry sa itong kasing-kasing. Nga kung sa pikas nga bahin, dili gali nato mahatagag pagtagad ang atong mga pagampo. Kining mga butanga, hinahinay nga mutuo o mupatay sa itong paglaom diha kang Kristo Jesus. Amen. Wala gyud maayong pamaagi to keep our hope alive in this crooked nga generation is to pray continuously, persistently, and expectantly. Amen. 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 Ampo gyud ta nga mapinadayunon, ampo ta nga malahotayon, ug ampo ta nga malaumon. Prayer is vital in sustaining our spirituality and in keeping our stand when temptation comes our way. Lisod ang pagbarug sa mga hagit sa kinabuhi kung di ta kabalumunuhod. Amen. Lisod ang pagbarug, lisod ang pag-sustain sa atong spirituality kung wala gyud tay igong panahon sa mga pag-ampo. Lisod ang pagsugakod, pag-atubang sa mga realidad, sa mga kakulian aning kinabuhi. Kung wala kitay panahon, igugol sa mga pag-ampo, mga igsoon. Thus, ako hagit na itong tanan, pray continuously, persistently, and expectantly. Amen. Ayaw lang ampo nga nagapanayon. Ayaw lang ampo nga nagalahutay. Ayaw lang ampo nga naay ginapaabot. Amen. So, lingyan na imong tapad o pangutana siya, kumusta naman imong prayer life? Kumusta naman? Kita ra gyud makatubag ana igsoon. Manindog kang tanan and let us give glory to Jesus.